Nehemiyas, ika-6 na kabanata. Nangyari nga nang maibalita kay Sanballat at kay Tobias at kay Gesem na taga-Arabia at sa nalabi sa aming mga kaaway na aking naitayo na ang kuta at wala nang sirang naiiwan doon. Bagaman hanggang sa panahong yaon ay hindi ko pa nailalagay ang mga pinto sa mga pintuang bayan, na si Sanballat at si Gesem ay nagsugo sa akin na nagpapasabi, "Ikaw ay parito. Magkikita tayo sa isa ng mga nayon sa mga kapatagan ng Ono." Ngunit pinag-isipan nila akong gawan ng masama. At ako'y nagsugo ng mga sugo sa kanila na nangagsasabi, "Ako'y gumagawa ng dakilang gawain, na anupat hindi ako makababa. Bakit ititigil ang gawain habang aking maiiwan at binababa kayo?" At sila'y nangagsugo sa aking makaapat sa dahilang ito. At sinagot ko sila ng ayon sa gayunding paraan. Nang magkagayoy, sinugon ni Sanballat ang kanyang lingkod sa akin ng gaya ng paraan ng ika-5 na may bukas na sulat sa kanyang kamay, na kinasusulatan, na ibalita sa mga bansa at sinasabi ni Gasmo na ikaw at ang mga Hudyo ay nag-aakalang manghimagsik na siyang kadahilanan ng iyong pagtatayo ng kuta at ikaw ay magiging kanilang hari ayon sa mga salitang ito. At ikaw naman ay naghalal ng mga propeta upang magsipangaral tungkol sa iyo sa Jerusalem, na nangagsasabi, may isang hari sa Huda at ngayon ibabalita sa hari ang ayon sa mga salitang ito. Parito ka nga ngayon at magsanggunian tayo. Nang magkagayoy, nagsugo ako sa kanya na aking sinasabi, walang ganyang mga bagay na nagawa na gaya ng iyong sinasabi, kundi iyong mga pinagbubuhat sa iyong sariling puso, sapagkat ibig nilang lahat na siklan ng takot kami, na sinasabi, ang kanilang mga kamay ay manganghihina sa gawain na anupat hindi mayayari. Ngunit ngayon, O Diyos, palakasin mo ang aking mga kamay. At ako'y naparoon sa bahay ni Semayas, na anak ni Delayas, na anak ni Mehetabil, na nakulong. At kanyang sinabi, tayo'y magpupulong na magkakasama sa bahay ng Diyos, sa loob ng templo, at ating isara ang mga pinto ng templo, sapagkat sila'y magsisiparito upang patayin ka. Oo, sa kinagabihay magsisiparito sila upang patayin ka. At aking sinabi, tatakas ba ang isang lalaking gaya ko? Sino kaya na sa paraang gaya ko ay paroroon sa templo upang iligtas ang kanyang buhay? Hindi ako papasok. At nahalata ko at narito, hindi siya sinugo ng Diyos, kundi kanyang sinaysay ang hulang ito laban sa akin. At inupahan siya ni Tobias at ni Sanballat. Dahil sa bagay na ito, inupahan siya, upang ako'y matakot at gumawa ng gayon, at magkasala, at upang sila'y magkaroon ng dahilan sa isang masamang pinakahiwati, upang kanilang madusta ako. Alalahanin mo, O aking Diyos, si Tobias at si Sanballat ayon sa ganitong mga gawa nila, at gayon din ang propetisa na Naudias, at ang nalabi sa mga propeta na ibig nilang siglan ako ng katakutan. Sa gayoy, natapos ang kuta sa ika-25 araw ng buwan ng Elul sa 52 araw. At nangyari, nang mabalitaan ng lahat naming mga kaaway, na ang lahat ng mga bansa na nangasa palibot namin ay nangatakot at nangalumatang mainam, sapagkat kanilang nahalata na ang gawaing ito ay gawa ng aming Diyos. Bukod dito'y sa mga araw na yaoy, ang mga mahal na tao sa Huda ay nangagpadala ng maraming sulat kay Tobias, at ang mga sulat ni Tobias ay dumating sa kanila. Sapagkat marami sa Huda na nanganumpa sa kanya, sapagkat siya'y manugang ni Sekanias na anak ni Ara, at ang kanyang anak na si Johanan ay nag-asawa sa anak na babae ni Mesulam na anak ni Berekiah. Sila namay nangagsalita ng kanyang mga mabuting gawa sa harap ko, at ibinalita ang aking mga salita sa kanya. At si Tobias ay nagpadala ng mga sulat upang sigdan ako ng katakutan.